Okay, kung minsan Lodi, pag naghihinang tayo, nakakaramdam tayo ng static, lalo na pagka nakaapak tayo sa ground, hindi tayo nakachinelas, syempre nagugulat-gulat din tayo. Minsan Lodi, ang paraan dito, pwede mong baliktarin yung kanyang saksakan ng panghinang. Halimbawa ito Lodi, yung saksakan niya, pagka nakakaramdam ka ng medyo may kurot o kuryente kung minsan, baliktarin mo lang to ayan. Tapos i-test mo ulit kung mayroon pa yun. Ayun, pwede ka na magpatuloy sa iyong gawain. Kung minsan Lodi, nagkakabaliktad lang yan yung pagkasaksak natin. Kaya kung minsan sumasama, mayroong ground na nararamdaman. Ayun, okay na siya. Hindi maiwasan sa mga panghinang yan Lodi. Lalo na pagka yung mga gantong panghinang ang ginamit nyo. Ayan, yung gumagamit ng filament. Ito siya. Bali, ang coil kasi nito Lodi, yung pagkaka-rewind niya ay parang sa mga transformer din, mayroong positive, mayroong negative siya. Kaya kung minsan pag nagbabaliktad, naka-prone dito yung line ng kuryente. Okay, check natin Lodi kung pwedeng buksan to. Pakita natin, mga ganitong panghinang. Ito Lodi, yung mas delikadong panghinang kung minsan pagka nag-leak na to, medyo delikado to. Kaya madalang na akong gumamit ng ganitong panghinang. Nagkakaroon lang ako nito dahil kung minsan mali yung naipapadala, mga ganyan. Ito yung sinasabi ko Lodi, yan yung rewind niya. Ito siya Ayan, connected yan Lodi sa mga saksakan niya. Ito yung isa sa delikado na panghinang din kung minsan, ayan, medyo tanggal na yung kanyang insulator o mica kasing ginagamit yan, tsaka may konting fiber ayan, pagka nadurog na nadurog yan pero umaandar pa rin, kung minsan yung mga wire o yung mga filament, ayan yung mga nagpapainit na wire, kung minsan ay dumidikit dito sa bakal, ayan. Kaya nagkakaroon tayo ng sigurado lahat ng mga nagtiteknisyan dyan nakaramdam na ng na-ground dito o na-kuryente dito sa mga gantong panghinang. Ito sira na rin to tanggal na yung kanyang wire. Ayan. Gaya rin nito Lodi, pagka nabunot yan at dumikit dito sa bakal mismo, syempre pagka naghinang ka, pag naghinang kang ganyan, may kasama ng 220 yun. Siyempre nakadikit na sa bakal. Kaya kung minsan, mas mabuti rin kung nakasecure tayo, medyo naka-isolate din tayo sa ground. Mayroong problema ang panghina, hindi tayo agad-agad na na-electric shock. Okay? Ganyan. Ito tanggal na rin. Ito lang naman Lodi, yung mga delikado kung minsan, yun nga, yung nabanggit ko, yung mica niya, tsaka yung balot niya para sa filament, dumidikit dito sa bakal, kaya medyo delikado din tong mga gantong panghinang, lalo na pagka laging nalalaglag. Pagka laging nalalaglag tong mga gantong panghinang, ngayon nga Lodi, ito, ayan, nadudurog tong mga to. Kaya Lodi, buhat nun, ganito na lang din yung ginagamit kong panghinang, ganyan, ito. Mas safe kasi ito Lodi, itong tube type na ganito. Meron mang konting static, pero hindi siya ganon kalakas na kagaya ng mga filament type. Ito. Lahat naman Lodi safe. Ang problema nga lang, mag-ingat lang. Kasi nga, syempre, pagka naramdaman na natin may static na at hindi na pwede yung mga panghinang, syempre, wag na natin gamitin. Syempre, ba't ba natin isusugal yung kaligtasan natin sa palyadong panghinang? Kung 150 o 180 lang itong mga gantong panghinang, bumili na tayo ng mga bago. At saka kung ano yung nakakadisgrasya, wag na natin tangkilikin. Hindi ko naman sinasabi Lodi na hindi safe yung mga ganitong panghinang. Nasa pag-aalaga lang din yan. Ito. Nasa pag-aalaga lang din yan kung paano mo siya alagaan. At mararamdaman mo naman yan kasi gamit mo yan. Mararamdaman mo yan kung may problema na.
Ayun. At saka Lodi, may mga nabibili namang mga ganito, oh. Ayan. Pero ito nga lang yung nagiging problema, lalo na pagka nabasa, Lodi, ang lakas ng kuryente nito. Itong mga ganitong panghinang. Ito naman, kahit mabasa, isaksak mo lang, huwag mo munang hahawakan, o pasok na naman. Ito kasi kung minsan nag-i-spark, pinapasok talaga ng tubig yan sa loob. Sumasabog to. Bali, buksan natin to, Lodi, kung ano yung makikita natin dito sa panghinang na to. Okay. Yan. Ito yung makikita natin dito, Lodi, sa panghinang na to. Safe na safe siya. Nagkakaroon lang siya ng static, Lodi, pagka talagang mainit na siya. Kasi nga, may konting pagtagas yung... Siyempre, pagka mainit na, hindi natin maiwasan yung continuity, humahalo sa bakal. Yan. Tapos dito kung minsan, pagka nadurog to, ayan, nagkakaroon ng continuity yan. Pero madalang mangyari dito. Andito kasi yung dugtungan ng kanyang filament eh. Ito yung tinatawag nilang tube type ata ito, Lodi. Yung pinakita ko naman sa inyo kanina ay yung filament. Ito, Lodi, yung filament type. Ayan. Sa mga baguhan natin kasamaan dito, Lodi, na nagdi-DIY, para sa akin, ito yung gamitin nyo. Sa mga matagal naman na, kahit anong panghinang ang gamitin nila, kaya nilang i-handle yan. Kasi nga, alam na nila kung ano yung nangyayari, alam na nila yung mga kalakaran ng mga panghinang, kung paano siya nagkakaroon ng static, at kung paano siya nagkakaroon ng kuryente. Kung minsan nakakashock talaga ito, Lodi, andyan na naghihinang ka na sa lamesa mo, talagang malakas yung kuryente niya, lalo na pagka direct. Ayan, yung positive ay napunta na dito, o yung line ay napunta na dito dahil nga sa saksakan. Ayan, talagang binabaliktad din kayo nito. Pero ito, Lodi, safe na safe para sa akin. Ayan, nagkakaroon man ako nito, yung mga pagka nasira ito, biglaan na lang na kumukuha ako nito sa bayan para may magamit lang na panghinang. 60 pesos ata yung isa nito, depende sa watts, 30, 40, ganyan. Ito meron din, may nabibili din nito. Yun nga lang, kailangan mong pag-ingatan to. Ito naman, mag-ingat din. Lahat naman ng mga ginagamit natin dito, Lodi, sa electronics, kailangan tayo mag-ingat dito. At alam natin yung mga, alamin natin kung ano yung mga kakayahan ng mga ginagamit natin. Kasi nga, talagang nakakadisgrasya to, Lodi. Marami na mga kasamaan natin dito na mga DIY addict na nagkakaroon sila ng electric shock dito o nasa-shock sila. Lahat naman ng mga kasangkapan, Lodi, mga computer, basta lahat ng mga isinasaksak na kasangkapan o electronics ay merong shock talaga yan. Yun nga lang kung minsan nagkakataon lang na sobra na yung pagkaka-shock kasi nga grounded na o shorted na. Nakadikit na sa hindi dapat dikitan yung kuryente. Okay? Yan, madali lang din siyang isole, ganyan lang. Okay? So yun lamang, Lodi, yung konting tips ko sa panghinang. Kasi dapat alam nyo din, hindi basta hinang lang tayo ng hinang, dugsol lang tayo ng dugsol dito, tusok lang tayo ng tusok dito. Hindi pala natin namamalayan na nagkakaroon na ng kuryente yung panghinang natin. Yun nga, nagkakadikit at kung ano-ano pa. Pero much better yung mga gantong panghinang ang ginagamit. Yung mga tube type, nakabalot sa ceramic, yung kanyang heater. Okay? So hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat at magandang buhay. Thank you.